I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. So yun mga kababayan, i-updates ko po sa inyo, no, itong yung litrato na nasa whatever. Hi everyone, hello universe, it's me again. Oh, meron tayong upload videos update. Oh, shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Nakikita nyo yan mga kababayan. Oh, pumunta po si DILG Secretary Remulla sa Quezon City Jail ngayon October 20, 2025. Kung nakikita nyo ito po ay paghahanda, no, sa mga maaring makukulong ng mga sangkot sa korupsyon ng flood control. Paghahanda lamang ito mga kababayan, paghahanda if ever na mayroong makulong na mga contractors. O kasi alam po natin ay due process po yan, investigation. Kaya medyo sosyalin yata ang kanilang kulungan. Iba talaga pag Marcos ang mamuno, ano? Hindi pipitsugin. Ganda guys, back to back, left and right ito, no? Sa harap nito, ganun din po, no? So sabi po doon sa video, no, ay 200 plus yung maaring makukulong if found out na guilty sila, mga bes. Nako po, talaga naman, paghahanda lamang po yan, sabi po ng Philstar, sabi po dito mga kababayan, ayan, kulungan ng mga sangkot sa korupsyon. Ayan, DILG Secretary John Vic Remulla together the BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera conducted an inspection of the facilities at the Quezon City Jail on Monday, October 20. Personalities involved in the large-scale corruption and numerous flood control project may be detained at the facility. MGOs, what the heck? Sabi po ng Philstar.com. Woohoo! Wow, sosyalin, grabe. Diba? Kung ganun yung mga kulungan, malinis. Sino kaya yun, mga besa? Well, sa akin, huhulaan ko. Sa akin kasi nakikita ko, medyo mabigat talaga ang kinasasungkutan ng taong yun. For me, siyempre, nandyan po si Bryce Fernandez, Alcantara, sigurado na po yan. Para sa akin, nakikita ko lang, kung magkamali man ako, nagkamali ako. And of course, ang Diskaya. So actually guys, ang Diskaya, no, yung Mr. Diskaya, nakakulong ngayon sa Senado. Kasi yung abogado ni Diskaya, mga kababayan, naghain po ng petisyon sa Sandigan Bayan, ngunit siya po ay kumbaga ni-reject ang kanyang petisyon. Naghain ng petisyon para makalabas. Kanya lang ni-reject ang kanyang petisyon, mga bes. Hindi siya pinalabas. So, at this time, nakakulong pa po siya sa Senado. So, abangan po natin next week, if ever na kung ano po ang resulta, kung ano po ang utos ng Sandigang Bayan na makulong si Mr. Diskaya, for sure, dito po siya madadala. Sa tingin ko lamang, ito yung mga highlights, tingnan nyo. Ay, isang malinis, mga bes. Sosyalin. Yung ito, yung sabi ko sa harap nito, ano din, double deck din. Yan, saan kayo makikita niyan? Diyan po yan sa Quezon City, mga beswa, kumbaga ni-renovate ng nila secretary ng DILG. Ano pang hanap nyo? Diba? Ewan ko lang, hindi siya di aircon, electric pa, no? Was. MGOs. Yan, learn in lesson yan sa mga magnanakaw. Okay? Siyempre, alam po natin, may sangkot ng mga congressman. Sa nakikita ko, hindi ko nasasabihin, basta mayroon ako nakita doon, mga besa. Siguradong makulong ito, mga bes, itong taong ito. Wow, sosyalin ito. Yung mga matataas na politician na nakita natin sa mga hearing na nababanggit, medyo proseso po pa rin yun, no? Pag-aralan mabuti. For, alam naman po natin is due process tayo pagdating sa ganitong mga klaseng kaso under the Marcos administration. Pangit naman yun, ikukulong mo sila kaagad na hindi dumaan sa due process, pangit naman, unfair naman po sa kanila. Kahit sila naman magnanakaw, may karapatan naman sila na, na magkaroon po ng investigasyon
patunayan nila kung talaga sila ay walang ninakaw. Ganun naman 'di ba sa ating bansa. Ang sa ating bansa kasi sa mga nagdaan ng mga panahon, medyo mabagal ang proseso. Yun ang problema sa atin. Hindi sila kaagad na nakukulong baga, no? Mabagal ang proseso, naabutan ng taon-taon pa eh. At least ngayon, mayroon na tayong ICI, NBI, o 'di ba? PI, PDEA, o mayroon tayong yung Quadcom diyan, pagdinig, tsaka sa Senado din. Na meron tayong DOJ, meron tayong Sandigang Bayan, Court of Appeals, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Ayan. So para kumpleto detalyado mga kababayan, ito panoorin nyo itong video nito. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, abangan po natin. Ito paghahanda lang if mayroong makulong. OM goes. So yun mga bes. Eto na. Yan po si DILG Secretary Remulla. Nako, alam niyo kung saan na nagpunta? Pinuntahan niya po yung kulungan. Na kung saan dyan po ikukulong yung mga sangkot sa flood control corruption. Diba? Siyempre, nandyan si Bryce, si Alcantara, Bernardo, or baka Diskaya. Kasama rin dyan. Malinis. Maganda ito mga kababayan, no? Wow, sosyalin. Courtesy po ng ABS-CBN, ano? Maganda ito mga beswa, tingnan natin mamaya kung saan dito banda. Wow, malinis. Mga kababayan, ito pakinggan nga natin. Tapos isang shower at isang toilet na may running water. Mapagod sa dito. Malakas tubig. Shower. Ayan yung shower, sosyalin. Malakas yung tubig mga bes. Magandang CR, Ayan. Binisita niya ngayon araw, October 20, 2025. See? Mukha yata left and right mga kababayan yung kama, magkabilaan. Ayan pa, ayan, Ayan, yung buwan na rin niya. Hindi sila pwede maglaban ng mga damit nila. Okay? Ayan, So, again, pwede sila dala ng pagkain, pero kailangan luto na. Pero at 5 o'clock, kailangan restricted to their quarters na. At 11 o'clock, may personnel count, binibilang ang bawat inmate. Then lights off at 11 o'clock. Tapos, anong oras sa umaga ang nila? Ang wake up call, sir, 6 a.m. 6 a.m. ang wake up call. May infirmary rin dito. Maghahanda kami ng special units. Maghahanda kami ng cardiac units para kung kailangan ng hospital arrest, magtatayo kami ng special rooms dito para pwede sila, dito sila i-confine. Kung mag-request sila ng hospital arrest, gagawa kami ng sarili naming high quality jail cell dito na may hospital facilities. So, ito na pinapakita namin na handa na kami. Again, kailangan ko hindi ko pinapakunahan ang Sandigan Bayan. Ito lang ay pinapakita ko paghahanda ng DGNP para sa nararating mga indictments tungkol sa flood scandal. Wow, maganda. Sosyalin. You see mga bes? Ano yung sariling tubig? Ito ang yung water purification system ng buong system. Okay. Dalawang system. Isa sa kabila. Kaya yung hihili nila, malinis yan. Tsaka pabalikuan nila malinis yan. Siyempre may filter yan malinis naman. Sir, ano po ba specifically talagang minadali natin? Hindi, ang nagpagawa nito ay si Speaker Belmonte pa. Matagal na to. Pero ngayon, nirenovate at pinagandaan na namin ang eventuality kung kailangan ng sandigan ng kulungan ay handa na itong
Quezon City Jail Facility. Kaya binabanggit kayo kanina na hindi lang na sa Ligan Bayan, pero you just... Oo, kasi in the end sila ang arbiter kung saan kukulong eh. Sila yan. But the the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Kasi the Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh, wala dito. So ito na ang pinakamalapit. How many are we expecting this wave? Binabanggit kayo marami tayo. Ay, ang hula ko lang ay lalagpas 200 ang indicted sa darating. So, hula lang yun So, based on the Senate hearings. Pero, ang makakapagsabi lang dyan ay ang Sandigan Bayan kung sinong may indict. Yung 200 na yun, mga... basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay mga DE, congressman, senator, contractor. Hala. Contractor, yung congressman ng contractor. Ayun ang nakikita kong may indict. So, lahat sila sama-sama rito, kahit mga senador na posibleng may indict? Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Na porke senador ka na mayaman, na may kaya, na binoto ka. Kung may batas kayong nilabag, yung nagdanako ng 100 piso na lotion sa SM, dito kinukulong. Eh dapat yung nagdanako ng daan-daan milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Habang waiting trial. Ayan na, learn and lesson po yan mga kababayan. Sa ating mga kababayan na gusto magtrabaho sa pamahalaan, dapat hanes kayo. 'Di ba? Kung gusto nyo pa mabuhay at maglagalag kung saan-saan, yung wala kayong naapakan na tao, malinis ang pagkatao nyo. Pero kung nasisilo kayo sa pera, medyo may pupuntahan kayo. Maingat kayo kasi kulungan talaga ang punta nyo eh. Yun, kaya minsan ang iba, pag ganyan ng mga sitwasyon, makukulong na, sasabihin, nagkakasakit na. Pero sa kabila naman lahat naman ng tao, mga kababayan may sakit, pero kailangan mo din magpatingin. It doesn't mean na nagsakit-sakitan ka, hindi naman, dahil mayroon naman findings yung doktor. So naku po, matatapos na ang maliligayang araw nyo. Nagkamal kayo ng milyon-milyon na pera. Ayan ang kapalit. 'Di ba sabi sa Biblia, gumawa ka ng kasamaan, sigurado yan, mag-aani ka talaga ng kasamaan din. Pero kung gumawa ka ng kabutihan, more blessing sa buhay mo. Yun lang naman ang goals natin sa mundong ito gumawa tayo ng kabutihan kasi magbe-benefit tayo ng maraming blessing galing sa Panginoon. Importante po yun ang gumawa ng kasamaan, pag nanakaw o anumang krimen na kinasasangkutan mo, walang magandang buhay na kapalit nun. Hindi po maganda yun. Kaya ito, learn and lesson. Itong pagpunta ni Secretary Remulla dyan po sa Quezon City, dyan sa kulungan na yan, ito po ay paghahanda lamang if ever na may makulong. 'Di ba? Pero sa tingin ko sa akin lang may makulong talaga. 'Di ba? Kaya abangan po natin 'yan. So, yun mga bes. Ang daming ang umalma Dapat daw doon sa bilibid sa mga mga criminals na puro tataw. 'Di ba? Social yung kanilang kwarto, malinis, maganda yung kanilang mga CR nila, shower, sosyalin. So mga bes, ano po ang komento nyo dito? Ito ay paghahanda if ever may makulong. Kaya abangan po natin. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.